Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa EI TV. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, dito po sa ating pag-aaral, ibibigay ko muna sa inyo kung ano ang ibig sabihin nila sa Tagalog. Bawat isa sa kanila ay merong kaakibat na ibig sabihin sa Tagalog o isinalin ko na sa Tagalog kung anong ibig sabihin nila na dapat nyo pong matandaan. Kasi pag gumagawa tayo ng mensahe sa Tagalog, kalimitan, iba-iba. Pero iisa lang din pala ang ibig sabihin sa English. Katulad po nito, myself. Sa Tagalog, ako mismo. Ako lamang, o kaya sarili ko, o kaya sarili ko lang. Pag isa po dyan ang nagamit nyo, magkakaroon na po agad kayo ng ideya na sa English pala, ang ginagamit nyo ay ang salitang myself. Okay? Kaya marami po ito kasi binibigyan ko kayo ng maraming opsyon o binibigyan ko kayo na pwede rin pala ang sarili ko lang ay maging, kapag isinalin sa English ay myself. Yung ako mismo, myself din. Yung ako lamang, myself din. Para marami kayong opsyon, para hindi kayo malito. Okay po? Bali, may kitandaan na lang po lahat ng ibig sabihin nila sa Tagalog. Nitong yung ibig sabihin ng myself, ng yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, themselves, at oneself. May kitandaan na lang po lahat ng ibig sabihin nila sa Tagalog para meron na po agad kayong ideya kung ano po ba talaga ang ibig nilang sabihin. Okay po. Bigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman. Pag gumamit po kayo ng himself, lalaki po ang tinutukoy nyo. Samantala pag herself, babae naman po. Itong himself saka herself, sila ang tinutukoy nila ay tao lamang, okay? Hindi bagay. Samantala itong itself, pang bagay naman ang tinutukoy nyo o ang itinuturo nyo. Okay? Tapos po, itong ourselves, tao rin po yan. Itong themselves naman, pwede po yan tao, pwede rin bagay. Okay? Itong oneself, pwedeng ideya, o kaya tao, o kaya bagay. Okay po? Binibigyan ko lang kayo ng konting kaalaman. So, may kisulat na lang po muna at may kitandaan po itong nakalagay dito po ngayon. Okay? Para mamaya, intinding-intindi nyo ang ating leksyon. Okay, ngayon naman po, pag-aralan natin kung ano ba ang tawag sa grupo ng mga salita na kabibigay ko lang sa inyo. Maaari po natin silang tawagin alinman dito sa tatlo. Pwedeng tawagin natin silang reflexive pronouns, in intensive pronouns, o kaya compound pronouns. Alinman sa tatlo. Okay? And dyan sa tatlong yan, makikita nyo rin talaga yung kanilang katangian kung bakit sila tinawag na reflexive pronouns o kaya intensive pronouns o kaya compound pronouns. Okay po? Okay, punta po muna tayo dito sa ibig sabihin ng reflexive pronouns. Ang reflexive pronouns ay tumutulong para matukoy muli ang sarili. Ibig sabihin, ang reflexive pronouns ay mga salita na ginagamit natin para maituro muli natin ang ating sarili. Okay? Kapag yung salita po ay ginagamit para maituro muli ang sarili natin, ang ginagamit po natin ay reflexive pronouns. Okay po? Bigyan ko po kayo ng konting halimbawa. Okay, ito po yung halimbawa natin. Nagbuhat ako ng 10 supot na semento na ako lamang. Sa English po ay I carried 10 bags of cement all by myself. Okay? So, nasaan po reflexive pronoun natin dyan sa English na mensahe? Ito pong myself, di ba? Sa Tagalog, ano po yan? Ako lamang. Okay? Kaya pinatatandaan ko po sa inyo. So, kung mapapansin nyo po itong mensahe natin, dito po muna tayo sa Tagalog para mas maintindihan nyo. Nagbuhat ako ng 10 supot na semento. Sino po tagagawa ng aksyon dyan? Ako, di ba? E di tinukoy na natin yung sarili natin. Ako.
Noong nagdagdag tayo ng mga salitang na ako lamang, kung mapapansin nyo, tinukoy mo uli sa pangalawang beses ang sarili mo. Di ba? Kaya ang ibig sabihin noon, yung grupo ng mga salita na katulad nitong ako lamang, kung saan ay ginamit natin para matukoy muli yung tagagawa ng aksyon at yun nga yung ako, yun ay senyales na gumagamit na tayo ng tinatawag na reflexive pronouns. Kaya ito pong sinasabi, tumutulong para matukoy muli ang sarili. Okay? Okay, sa English po, sa English na mensahe po, kailangan po ang ating reflexive pronouns, laging kasama niya yung tutukuyin niya, yung tinutukoy niyang muli. Katulad dito, I carried 10 bags of cement all by myself. Itong myself, ang tinutukoy niya dito ay itong pronoun I. Itong I. Kasi itong I ay ako. Itong myself ay ako lamang. Para masabi natin na siya ay totoong reflexive pronouns, dapat meron siyang tinuturo na siya rin. At ito nga yung I. Okay? Kaya ibig sabihin niyan, pag gagawa tayo ng mensahe sa English, guys, dapat yung reflexive pronouns natin, katulad nitong myself, ay laging may kaparehang salita na kanyang tutukuyin. At yun nga yung I. Okay? So, maya-maya po, ibibigay ko sa inyo yung grupo ng mga pronouns na kapareha ng reflexive pronouns. Okay? Dito po muna tayo sa intensive pronouns naman. Ang ibig sabihin po ng intensive pronouns ay tumutulong para magbigay diin. Kung mapapansin nyo, nagbuhat ako ng 10 supot na semento na ako lamang. Kung mapapansin nyo, nagbibigay diin po itong salitang ako lamang. Kaya tinawag na intensive pronouns. Yun lang po yun. Yun lang ang ibig sabihin nun para makapagbigay diin sa sarili. Okay? Tapos po, ito namang compound pronouns. Ang ibig sabihin naman yan, salitang nabuo sa dalawang salita na ginagamit bilang pantukoy sa sarili. Alam niyo naman po ibig sabihin ng sinasabi ditong bilang pantukoy sa sarili, di ba? Kapapaliwanag ko lang. Yung dalawang salita po ay ito po yon. Katulad nito, halimbawa, myself. Yung my, isang salita, unang salita. Yung self, pangalawang salita. Kung mapapansin nyo, may dalawang salita na bumubuo doon sa ating reflexive pronoun na myself. Okay? Yung my at saka self. Okay? Yun lang ibig sabihin ng compound pronouns. Kaya guys, ibig sabihin yan, itong reflexive pronouns, intensive pronouns, compound pronouns, maaari natin itawag doon sa mga grupo ng mga salita na kabibigay ko lang sa inyo kanina. Okay po? Tapos po, meron po ako ituturo sa inyo na napaka-importante po na dapat yung matandaan. Okay? Technique na po ito, kaya dapat yung tandaan. Kalimitan po, pagka tayo ay gumagawa ng mensahe sa Tagalog, na tapos gumagamit tayo ng reflexive pronouns, kalimitan, hindi po natin isinasama yung kung sino yung tinutukoy noong ating reflexive pronouns. Katulad nito, ako lamang ang nagbuhat ng 10 supot na semento. Nawawala po dito yung ako na katulad nitong nasa unang mensahe natin sa Tagalog na nagbuhat ako ng 10 supot na semento na ako lamang. Di ba tingnan nyo may ako? Di ba yung ako, yan yung tinutukoy muli nung mga salitang ako lamang. Dito, ako lamang, wala na yung ako, di ba? Kalimitan, ganito tayo magtagalog, di ba? Ako lamang ang nagbuhat ng 10 supot na semento. Kapag ganyan po ang sitwasyon, kapag isasalin nyo yan sa English, dapat kasama pa rin yung tinutukoy nitong ako lamang. Kaya ganito na po ang ating English na mensahe. Tingnan nyo. I, myself, carried 10 bags of cement. Kung mapapansin nyo yung myself na ako lamang, may kasamang I. Na yung I, yan yung tinutukoy noong salitang myself. Para mapatunayan noong salitang myself na siya ay salita na tagatukoy muli doon sa tagagawa ng aksyon. Okay po?
Kaya ibig ko lang po sabihin, pag gumamit kayo ng reflexive pronoun, kapag isasali nyo na sa English, miski yung inyong Tagalog na mensahe ay walang tinutukuyan, katulad nito, kailangan sa English na mensahe, kapag isinali nyo, may tutukuyan. Katulad nito. Yung myself, tinutukoy niya, muli yung I. Okay? Tandaan nyo po yan. Importante. Tips ko na yon. Okay. Ito na naman. Tatandaan nyo na naman po. Pero, the best na po. Kasi, ibinigay ko na sa inyo yung dapat nyong tandaan. Ito na. Reflexive pronoun, salitang tagatukoy sa sarili. Okay. Ito po yung mga kapareha nung ating mga reflexive pronouns. Ito yung mga tutukuyin. Kapag gumamit ka ng myself, di ba, ang mga tagatukoy natin, myself, yourself, pag yourself pang isahan, yung yourselves pang maramihan na tao. Ibig sabihin yan, kayo. Pag yourself, ikaw. Ganun po yon. Pag himself, lalaki. Tapos pang tao. Herself, babae, pantao. Itself, pang bagay. Okay? Tapos ourselves, pang maramihan. Tao yan. Themselves, tao o bagay, pang maramihan. Oneself, pwedeng ideya, pronoun, person, o kaya yung one. Okay po? So, ito po yung mga tagatukoy natin. At yung pwedeng tukuyin nung tagatukoy natin ay ito. Kapag myself, I ang tutukuyin. Pag yourself, you. Pag yourselves, you. You rin. Kapag himself, he. O kaya pangalan ng lalaki, Francis. Pag herself, she. O kaya pangalan ng babae, Magdalene. Pag itself, it naman. Pag ourselves, we naman. Pag themselves, them. O kaya pwedeng common noun. Common nouns katulad ng students, puppies, mga pangkaraniwang pangalan. Okay? Tapos, yung oneself naman, pwedeng I, idea, it, person, o one. Alin man dyan. Yung idea, abstract lang na pag-uusapan ng ibig sabihin noon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin noon. Okay? So, makikitanda na lang po, okay? At makikisulat. Yan po yung mga kaparehan nila. Na ibig sabihin, pag gagawa tayo ng mensahe sa English, tapos isasalin natin sa yung Tagalog na mensahe natin, isasalin natin sa English, tapos gumamit tayo ng reflexive pronouns, dapat laging kasama yung tutukuyin, okay, ng mga tagatukoy natin na reflexive pronouns, okay? Okay, dito naman po tayo sa tamang posisyon ng reflexive pronouns. Yan ang kalimitang hindi na ituturo. So, nakalagay na rin dito. Ang pwedeng magkasunod ay I plus myself. Halimbawa, I myself feed the dogs. Ako lamang ang nagpapakain nung mga aso. Kung mapapansin nyo dito, walang hindi dalawa ang ako, iisa lang. At yun nga yung reflexive pronouns. Alam niyo na kung bakit, 'di ba? Ganyan talaga tayo magtagalog. Pero pag isinalin natin sa English, dapat kasama na yung tutukuyin natin. Okay? Yung I. Okay? Sumunod, pwede raw I muna, tapos nasa gitna ay verb, action na salita, tapos myself. I feel myself. Nararamdaman ko ang sarili ko. Yung myself dito, sarili ko naman ang ibig sabihin. Kung mapapansin nyo, sa ating mensahe sa English, nasa gitna yung verb. Pumangatlo lang yung myself. Okay? Magkahiwala yung dalawa, yung I and myself. Okay? Dito naman po tayo sa pangatlo, I, tapos grupo ng mga salita, tapos preposition, tapos myself. Okay? I bought a face mask for myself. Kung mapapansin nyo, yung nasa gitna, grupo ng mga salita, itong bought a face mask. Tapos preposition, yung for. Ang for po ay isang preposition. Tapos yung myself. Myself, yung reflexive pronoun natin. Bumili ako ng face mask para sa sarili ko. Okay? Sarili ko, myself. Pang-apat, ito po. I, tapos ang sumunod ay grupo ng mga salita, tapos infinitive to, tapos action na salita, yun nga yung verb, tapos myself. Halimbawa, I. Grupo ng mga salita, wear a face mask, infinitive to, tapos yung action na salita, protect, tapos myself.
myself from the virus. I wear a face mask to protect myself from the virus. Nagpe-face mask ako para maprotektahan ang sarili ko sa virus. Ito pong sarili ko, yan yung myself. Okay po? Yan po yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang ating reflexive pronouns. Okay? Okay po. Ito po, post na lang po, tas kopya para mapag-aralan nyo. Ibinigay ko lang po dito yung halimbawa ng iba pang reflexive pronouns para mas maliwanagan pa kayo sa iba pang reflexive pronouns katulad ng yourself, himself, at iba pa. Okay po? Okay, ito pa po yung pangalawang halimbawa. Dito po muna tayo doon sa sinasabi kong ideya para doon sa oneself. Ito po yung halimbawa. Ang paniniwala sa sarili ay isang magandang pananaw. Tingnan nyo, ito, isang ideya lang naman po itong salitang ito, di ba? Ang paniniwala sa sarili. Di ba? Yan po ay abstract noun o ideya lamang, gawang isip lang ng tao na pwede po yan tukuyin ng oneself, okay? Ibig sabihin ng oneself sa sarili, okay? Believing to oneself is a good outlook. Ang paniniwala sa sarili ay isang magandang pananaw. Okay po? Okay guys, sana marami po kayong natutunan tungkol sa reflexive pronouns and sana may kitandaan po lahat kasi alam nyo po na napaka-importante noon. So maraming salamat po sa mga nanonood, lalong-lalo na po doon sa mga nagsasubscribe, nag-share at talagang laging nandyan para sa ating channel. Maraming salamat po. Kundi dahil sa inyo, wala po ako dito. Salamat po talaga sa tiwala. Kung gusto nyo pa pong makakita ng videos natin o lesson natin, subscribe lang po kayo dito sa YouTube o follow lang po sa Facebook natin. Maraming salamat po.